Magandang umaga mga kamag-aral. Ngayong araw ay magbibigay ng kaalaman ang pangkat pangalawa. Ikaapat na kabanata. Kabesang Tales al Filipus Serismo. Anak ni Tandang Selo si Kabesang Tales. May 3 anak naman si Kabesa na sila Lucia, Tano at Julie. Pumanaw si Lucia dahil sa malaria. Naging marangya ang buhay nila dahil sa sipag ni Tales. Magbubukid siya at umasenso sa kanyang tubuhan. Ninais niyang pag-aaralin si Julie ng kolehiyo upang makapantay ang kasintahang si Basilio. Gayunman, tinaasan sila ng buwis sa tubuhan hanggang sa inangkino ng mga praile. Dinala ito sa korte ngunit natalo siya. Nakulong naman si Tales nang magdala ito ng patalim at may nakitang pera sa kanya. Pinatutubos naman siya sa halagang 500. Upang may pantubos sa ama, Isinanla niya ang lakit na ibinigay ng kasintahan na noong ay pagmamay-ari ni Maria Clara. Ngunit hindi ito sapat kaya namasukan siyang katulong kay Hermana Penchang noong bisperas ng Pasko. Dahil sa dalaga, masalimuot na nangyari sa kanyang pamilya ay hindi na nakapag-aral pa si Julie. Napangarap ng kaniyang ama para sa dalaga. Ang ikapitong kabanata. Pagkatapos ang 13 taon ay muling nakita ni Basilio ang misteryosong lalaki na tumulong sa pagpapalibing ng kanyang inang si Sisa. Ito ay ang nagbabalot kayong mag-alahas na si Simon. Si Basilio ang unang nakatuklas ng lihim ni Simon. Bukod sa kanyang huwad ng katauhan, ay batid din ng binata ang binabalak ni Simon na himagsikan laban sa mapang-aping kasapi ng pamahalaan. Inalok siya ni Simon na makiisa sa layunin, ngunit ito ay kanyang tinanggihan. Ang pangarap ni Basilio ay makatapos ng medisina at matubos sa pagiging alila ang kanyang kasintahan na si Julie. Ang mga layunin na ito ay pinagtawanan at kinutya ni Simon. Sinabihan niya ang binata na walang kapuluhan ng buhay na hindi inuukol sa dakilang layon. Ayon sa kanya ay dapat na maging malaya muna sila sa mga alipin para makamit nila ang mapayapang buhay. Ngunit hindi naging sapat ang mga pangaral ni Simon upang tuluyan niyang makumbinsi ang binatang si Basilio. Ikahulong kabanata. Si Julie ay larawan ng isang babae na pilit na nagpapakatatag na balang araw ang kaniyang mga panalangin ay masasagot ng isang himala. Kagaya ng nakagawian, si Julie ay gumising ng maaga at buong pusong umaasa na sana ay hindi nasisikat ang araw. Tinignan niya ang ilalim ng larawan ng Birhen sa pagpapakasakaling nagkaroon na ng himala. Huminga ng malalim ang dalagang si Julie at namulat na lamang bigla na mali pala ang sapantahan niya tungkol sa milagro. Pinagtawanan na lamang niya ang kanyang sarili habang siya ay abalang nagagayak. Nagmadali siya nagbihis upang pumunta sa bahay ng bago niyang Panginoon, si Hermana Penchang. Bago siya umalis, kinausap at binilin niya ang kanyang lilong. Nang mapansin niya na nangingilig ang luha ng matanda, ay dali-dali siyang umalis. Sa bahay ng Tandang Silo, ay dumating ang kanyang mga kamag-anak upang mamasko. Sinalubong niya ang mga ito. Ngunit nagulat siya dahil anumang gawin niya, magsalita o sumigaw, ay walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. 10 kabanata. Si Simon ay tumuloy sa bahay ni Kabesang Tales na ay may dalang pagkain at kanyang libang kailangan at 2 kaban ng mga alas. Sikatingan ng mga mamimili ng alas si Simon, si Kapitong Basilio at kanyang anak na si Sinang at ang kanyang asawa na si Hermana Penchang. Saan may balak bumili ng isang singsing na brilyante para sa Birhen Antipolo. Lahat sila ay galak na galak sa daladalang alahas ni Simon, sapagkat si Kabesang Tales naman ay napaisip sa kayamanang daladala ni Simon. Inilabas ni Simon ang kanyang mga bagong hiyas. Dito naman pumili si Sinang at iba pa. Tinuro ni Sinang ang isang kwintas at pinabibili ito sa ama niyang si Kabesang Tales. Ang kwintas na pinili ni Sinang ay ang kwintas ng kanyang naging kasintahan na pumasok sa pagmamongha. Ito ay may halagang 500 piso. Ang ikatlongpong kabanata.
Malaking usapan sa San Diego ang pagpanaw ni Kapitan Tiago at pagkakahuli kay Basilio. Labis namang nalungkot si Julie dahil sa nangyari sa kasintahan. Sa pagnanais na makalaya si Basilio, ay naisip niyang lumapit kay Padre Camorra, ngunit nag-aalangan ito dahil sa maaaring gawin sa kanya. Gayunman, ilang gabi nang binabagabag si Julie sa kanyang panaginip. Nabalitaan pa nito na kalaya na ang mga kasama ni Basilio. Dahil sa tulong ng mga kaanak, naisip niyang wala nang tutulong kay Basilio dahil wala na rin si Tiago. Ayaw man niya ay natungo si Julie kay Padre Camorra bilang nag-iisa niyang pag-asa para sa nobyo. Nagtungo si Julie sa kumbento at tulad ng naisip ni Julie, hinalay siya ng pari dahil hindi niya kinaya ang kakahiyang ginawa. Tumalon si Julie sa kwintana ng kumbento. Hindi kinaya ng lolo ni Julie na si Tandang Selo ang nangyari sa apo. Wala siyang makukuhang istisya para sa apo, kaya't sumama na lamang ito sa mga tulisan ng bayan. Maraming salamat. Sana ay may madami kayong natutunan ngayong araw.